Hindi kayang dalhin ni Francis si Dave sa Boracay kung walang sponsor. Ang gusto lang nating suportahan ay ang batang pinagkaitan, di ba, ng tadhana. Ang gusto lang daw nilang suportahan ay ang batang pinagkaitan ng tadhana. What? Paano mo nasabing pinagkaitan ng tadhana yan? Tingnan mo nga ang itsura. Kinukontent mo ako eh. Bonjing na. Paano mo nasabing pinagkaitan ng tadhana? May mga naririnig tayo na hindi maganda from outside. Bago po tayo magkomenta o bago po tayo magsalita, magtanong po muna tayo sa mga taong mas nakakaalam po ng lahat. Okay. Magtanong daw sa mga taong mas nakakaalam ng lahat. Ang tanong, meron bang mas nakakaalam sa inyong mga wakwak ng lahat maliban na lamang kay Tatay Tekram? Kasi sa totoo lang, si Tatay Tekram lang po ang mas nakakaalam ng lahat. Ikaw, Daisy, masasabi ko wala kang alam. Ha? Puro chismis lang ang alam mo. Ha? Pero si Tatay Tekram, alam niya lahat. So dapat kay Tatay Tekram, tama kami. Kasi kami, kay Tatay Tekram kami nagtatanong. Kami, nasa side kami ni Tatay Tekram. So tama kami. Okay? Huwag mo sabihin si Dave, alam niya lahat ha. Puro kayabangan lang din ang alam ni Dave ha. Okay, sige. Okay, para hindi po tayo nawawaw mali. Oo, para hindi mawaw mali. Tulad mo, nawaw mali ka na. Okay? Eto guys, dito na pag-alaman ko na itong si Daisy, lalo po niyang ibinagsak, inilaglag si Kargador. Okay? At inuulit ko, ang gusto lang nating suportahan ay ang batang pinagkaitan, di ba, ng tadhana. Ang gusto lang daw nilang suportahan ay ang batang pinagkaitan ng tadhana. What? Paano mo nasabing pinagkaitan ng tadhana yan? Tingnan mo nga ang itsura. Kinukontent mo ako eh. Bonjing na. Paano mo nasabing pinagkaitan ng tadhana? Wrong. Very wrong. Hindi siya pinagkaitan ng tadhana. Siya ay pinagpala dahil tinulungan siya ni Tatay Tekram makaahon. Pinagkaitan ng tatay, pwede pa. Pukin ang ina mo ka. Hayop ka, nagpapatawa ka talaga. Pero yung pinagkaitan ng tadhana, ang labo, Daisy. Pinagkaitan ng tatay, pwede. Grabe naman sa pinagkaitan ng tadhana yan. Yan bonjing na yan, pinagkaitan ng tadhana yan. Ha? Yang bonjing na to, pinagkaitan ng tadhana ba yan? Ha? Paano nangyari yon? Ha? Marunong pa nga sumayaw yung bonjing oh. Yan ba ang pinagkaitan ng tadhana? Hindi, mga katekram. Pinagkaitan ba talaga siya ng tadhana? Ina mo, Daisy, kung hindi ka ba naman bobo, ang pinagkaitan ng tadhana, hindi na nabuhay yan, gaga. Ang pinagkaitan ng tadhana, yung mga nakikita ko sa Facebook, sa YouTube, na nasa sinapupunan pa lang, inilabas na ng ina tapos iniwan lang kung saan-saan. Yun ang totoong pinagkaitan ng tadhana. Tanga! Pero ito, sasabihin mo pinagkaitan ng tadhana, gaga! Pinagkaitan ng tatay, pwede. Masyado mo namang inaano si Dave, minamaliit eh. Ano yan? Paawa effect? Para may mag-sponsor kay Dave? Paawa effect para may bagong sponsor na pumasok? Okay nang ina mo, budol ka talaga, Daisy. Kahit kailan ka. Ha? Hindi pwedeng pinagkaitan ng tadhana yan kung ganyan ang itsura. Bonjing na bonjing, di ba? Ayan, kinakantahan pa siya ng kanyang lola. Di ba? Oh, mamaya ka na, tama ka na. Hindi, kayo guys, ano sa tingin mo? Ano sa tingin nyo? Ito bang itsura na to pinagkaitan ng tadhana? Sa tingin nyo guys, sa tingin nyo. Okay, tandaan nyo ha, tandaan nyo yung salitang siya lang ang gusto nilang suportahan. Di ba? So meaning, hindi kasali yung nanay niya na mismong kadugo. Okay?
Pero ano sabi ni Biena nung nakaraan? Anong sabi ni Biena? May sinabi si Biena nung nakaraan na sila na bahala kay Apple, sa nanay niya. 'Di ba? May sinabi. Tapos ngayon, ikinakahiya nyo si Apple kasi nangihingi sa kalaban. Pukin ang ina naman, bakit kasi hindi binibigyan ng anak yung nanay? Ang laki-laki naman ang kinita, hinalik-halikan pa, niyakap yung pera. Sa halagang 200, 500, 1,000, hindi mabigyan? Hindi mabiyayaan? Ano yan, Daisy? Noong mga panahong napanood natin ang unang kwento ng kanyang buhay. Yan pa. Unang beses na napanood nyo yung kwento ng buhay ni Cargador. Teka, sa kanino nyo napanood yan? Diba napanood nyo yan doon sa taong sinisiraan nyo? So dapat kung doon nyo napanood yan, dapat may utang na loob kayo kasi nakilala nyo yan dahil kay Tatay Tekram. Bakit naman kasi sinisiraan nyo yung taong naging dahilan kung bakit napanood nyo ang unang yugto ng buhay ni Dave? Pinagmamalaki nyo na napanood namin ang unang yugto ng buhay ni Dave. Pero kanino nyo napanood? Kay Tatay Tekram. Pero anong ginawa nyo? Si Tatay Tekram sinisiraan nyo. Okay ng ina nyo, karma kayo. Okay, tuloy natin. Running away from home and binubuhay niya yung kanyang sarili sa pamamaraan niya. Binubuhay yung kanyang sarili sa pamamaraan niya. Sure ka na binubuhay niya yung kanyang sarili? Di ba? May lola at lolo yan. Ang lola at lolo niya yung bumuhay dyan. Hindi yung sarili niya yan. Sanggol, bubuhayin niya yung sarili niya. Sanggol, gaga. Kaya niya bang buhayin yung sarili niya? Sanggol pa lang siya. Binuhay siya ng lolo at lola niya dyan. Then, nung nawala yung lolo at lola niya, malaki na siya, marunong na siya, saka doon pa lang niya, naranasan na magtrabaho. No choice siya eh. Iniwanan ng tatay eh. Kaya no choice siya, lang naman maging tamad siya at umasa siya sa ibang tao. And then, dumating si Tatay Tekram, hulog ng langit. Napakalaking hulog ng langit sa kanya ni Tatay Tekram. Dahil kay Tatay Tekram, yung bata, yung dating bata, na sinasabi mo, Daisy, na binubuhay ang sarili, talaga namang grabe yung blessings na dumating. Diba? Diba, Daisy? So, ibig sabihin, dahil kay Tatay Tekram, yung batang sinasabi mo na binubuhay ang sarili, nag-ala prinsipe. Totoo yan, nag-ala prinsipe ang gago. Tapos sasabihin nyo, sisiraan nyo pa si Tatay Tekram. Sasabihin nyo, si Dave ang dahilan kung bakit nakilala si Tatay Tekram. Pukin ang ina nyo, dito lumalabas na yung katotohanan, no? Unti-unti nang lumalabas. Kayo na ang nagsasabi. Hindi, tama nyo ako kung mali yung sinasabi ko dito. Yun yung pananaw ko. At yun ang nakikita ko. Sumahiya kayo sa balat nyo para sabihin na si Cargador ang dahilan kung bakit si Tatay Tekram nakilala. Okay lang sana kung channel ni Cargador, yung halimbawa, ang channel na yun, Dave Manalastas. Tapos yung video nandun sa channel niya, yun, si Dave ang dahilan. Pero channel ni Tatay Tekram, ang linaw, Tekram ang nakalagay doon sa channel. Ibig sabihin, kay Tatay Tekram na channel yung video na in-upload doon, nag-million views. Tapos sasabihin nyo si Dave ang dahilan kung bakit nakilala si Tatay Tekram. Mga bungol. Bobo. Pasabobo talaga. Okay, tuloy natin O diba, he exerted his effort at that time, mapatunayan lang niya na kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Okay, nag-effort. Kita naman sa video, nagbubuhat. Pinatunayan na kayang buhayin yung sarili. Yun ang mali. Yung sasabihin mo ng pinatunayan na kayang buhayin ang sarili. Mali ka dun, Daisy.
Kung sinasabi mong pinapatunayan ni Dave na kayang buhayin niya ang sarili niya, di sana wala siya kay Tatay Tekram. Hindi siya pumunta doon. Kahit na anong pilit ni Tatay Tekram, hindi siya sumama. Patuloy pa rin siya na binubuhay niya ang sarili niya sa pagbubuhat at pagkakargador. Di sana, hanggang ngayon, nasa Divisoria yan, nagkakargador. At doon natin masasabi na si Dave talagang nag-e-effort para buhayin yung kanyang sarili. Diba, Daisy? Mali-mali na naman yung sinasabi mo eh. Tunayan lang niya na kaya niyang buhayin ang kanyang sarili. Hindi niya pinatunayan na kaya niyang buhayin ang sarili niya. Kasi yung salita mo na pinatunayan lang ni Dave na kaya niyang buhayin ang kanyang sarili, dapat si Dave hindi yan nakarating sa Manalasas family. Si Dave dapat nandun pa rin, sa Divisoria at pinapatunayan niya na kaya niya. Kaya niya kahit wala si Tatay Tekram. Kaya niya kahit hindi siya i-vlog ni Tatay Tekram. Bakit ang nangyari? Pumunta siya doon, tapos nung mayroon na siya, inintay niya yung 5 taon tapos umalis na. Yun ba yung pinatunayan para kayang buhayin yung sarili? Gaga. Hindi niya pinatunayan na kaya niya. Pinatunayan niya lang na kailangan niya si Tatay Tekram at yung mga sponsor na tumutulong sa kanya. Dahil kung pinatunayan niya, hanggang ngayon, kargador yan doon sa Divisoria. Hanggang ngayon, nandun siya, kumikita ng piso-piso ng barya-barya. Yun, masasabing pinapatunayan niya na kaya niya. Na kaya niyang buhayin yung sarili niya. Ito, sinasabi mo, pinapatunayan na kayang buhayin, pero mamaya, mag-iiba na naman yung sasabihin mo dyan. Okay, tuloy natin. Mag-iiba na naman sasabihin niya dyan, Tandaan niyo, ang sabi niya, pinatunayan daw ni Dave na kaya niyang buhayin yung sarili. Tandaan niyo maiging salita na yan, So, diba? Oy, shoutout sa 1,100, 1,015 na nanonood. Daisy, 1,015 yung nanonood sa akin, ilan sa'yo? 151. Yung kay BJ, 160. Okay, tuloy tayo. During that time, siya lang naman yung minahal natin. Siya lang naman yung minahal natin, sabi niya. During that time daw, siya lang daw naman yung minahal natin. Hindi nga. Hindi nga. During that time, siya lang yung minahal nyo. Napaka-plastic mo talaga no? During that time, si Dave lang minahal, kalokohan nyo. Mga ulol, mga utot. Tuloy. Man yung sinusuportahan natin, di ba? We did not say, meron mga extended people or the people surrounding him ay maaambunan din ng grasya. Ayun. Depende na po yan sa sponsor. Ayun! Umami na guys. Eto, ano natin? Ulitin natin. Umamin na po si Daisy. Ay maaambunan din ng grasya. Extended people or, di ba? We did not say, meron mga extended people or the people surrounding him. Okay, hindi raw nila sinabi na may mga extended people, na tutulungan nila. Parang ganun, umaambunan din ng grasya. Yun yung sinabi niya. Pero parang may sinabi si Biena talaga Okay, so, sinasabi mo na wala kayong sinasabi. Extended people or the people... Okay. Ulitin natin. Diba, during that time, siya lang naman yung minahal natin. Okay, ulitin natin para malinaw sa inyong lahat, guys. Naman yung sinusuportahan natin, di ba? We did not say, meron mga extended people or the people surrounding him ay maaambunan din ng grasya. Yan ang pinagkaiba at malaking pinagkaiba nyo ni Tatay Tekram. Yan ang malaking kaibahan nyo ni Tatay Tekram na sinasiraan nyo. Tapos sasabihin nyo si Tatay Tekram, hindi totoo, fake vlogger. Tapos sasabihin nyo si Tatay Tekram nagbabait-baitan lang, pukin ang ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha nyo, Daisy. Ngayon, inamin mo, na hindi nyo sinasabi na pati yung extended people kasama na maaambunan. Ibig sabihin, si Dave lang talaga. So yan ang malaking kaibahan nyo ni Tatay Tekram. Ibig sabihin, kasi si Tatay Tekram, kita nyo naman, nung nasa poder siya, ni Tatay Tekram. Nung nasa poder siya ni Tatay Tekram, kita nyo naman kung paano niya tulungan si Nanay Apple. Yung iba pa. Di ba? Na malapit kay Dave, di ba? Tama? At yun talaga ang pinagkaiba nyo ni Tatay Tekram. Kayong mga wakwa kayo. Di ba? So, ibig sabihin, yung sariling dugo ni Dave na si Apple,
na kahit 100 pesos, 200 pesos lang ang hinihingi, hindi nyo kayang bigyan? What the? Ano nangyari? Depende na po yan sa sponsor kung aambunan niya yung mga tao around him or surrounding him. Okay, so depende naman sa sponsor. Totoo naman, okay? So nakadepende sa sponsor pala. Okay? So ibig sabihin, yung mga sponsor ni Dave ngayon, hindi nila pinabibigyan si Apple. Okay? So malinaw, hindi nila pinabibigyan si Apple. Okay? Malinaw yan ha. Tandaan nyo maigi. Tandaan nyo yan maigi guys ha. Okay? Pero hindi po pilitan. Okay? Ang pagmamahal kay Viel lang, it's up to him kung sino na yung gusto niyang abutan ng kanyang pagmamahal. So, okay, so it's up to Dave kung sino ang gusto niyang abutan ng pagmamahal. So, ibig sabihin, yung nanay niya na mamalimos, hindi niya mabigyan. So, hindi niya pinipili yung nanay niya na bigyan. It's up to Dave kung bibigyan niya yung nanay niya, ganon. Sa kabila na pinakita niya na maraming pera, maraming kaperahan, hinahalik-halikampat, niyayakap-yakap pa. Pero nangangailangan yung nanay niya ng 200, 100, hindi niya mabigyan. Anong klasikang anak? Tuloy natin. naging issue yung pagpunta nila sa Boracay. Okay, ayan, ito na, yung tungkol sa pagpunta sa Boracay, ito na. Dito na magkakalaman guys, ha? Dito na magkakalaman. Pakinggan nyo maigi. Talagang inilaglag niya dito si Dave guys, no? Sa mga wakwak dyan, congratulations ulit kay Daisy. Nilaglag na naman niya si Dave. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Eto na. May mga tao talaga na mahilig gumawa ng mga issues. Mahilig gumawa ng issues? Bakit? Hindi naman magagawa ng issues kung hindi naman nakikita. Kung hindi naman nalalaman. Oh, yung sinasabi namin na pumunta sila ng Boracay, issue ba yon? Yung sinasabi yung sinasabi namin na si Dave hayahay lang doon sa Boracay habang yung nanay niya namamalimos online, issue ba yon? Hindi issue yon, totoo yon, Daisy. Okay? Hindi yung basta issue lang. Nagpo-post sila and then triggering, yung natitrigger nila yung puso at damdamin ng mga tao. Okay? Magaling po kasi sila ng ganun. Diba? Doon po yata sila nagmasteral. Okay, ikaw nga, masteral ka rin sa paninira mo kay Tatay Tekram eh. Yun din yung minaster mo, di ba? Para makuha mo si Dave, di ba? Oh, it's a tie. Huwag ka magreklamo, Daisy. Kung kami masteral dito, ikaw naman, masteral ka sa paninira mo kay Tatay Tekram para makuha si Dave. Sa sobrang na-master mo, nakuha nyo si Dave, di ba? Di ba? Tuloy natin ha. Guys, mamaya na ako mag-shoutout para hindi ako mawala ha. Okay, tuloy natin. So, ganung mga bagay-bagay. So, wala na pong masasabi kung yun po yung masteral nila eh. Ano pong magagawa ko? Oh, wala ka talagang magagawa. Aminado ka, di ba? So, aminado siya na wala siyang magawa sa amin. Sa akin. Di ba? Huwag ka magreklamo kung masteral. Ikaw nga masteral ka eh, di ba? Masteral ka rin naman sa paninira kay Tatay Tekram. Di ba? Kay Tekporen sa Manalastas. Di ba? Sila naman po yan. Hindi aminado, walang magawa. Kaya malungkot yarn. Malungkot yung besi ko. Okay. May mga tao talaga na mahilig gumawa ng mga issues. Ikaw nga rin, mahilig ka rin naman gumawa ng issue kay Tatay Tekram at sa Manalastas family. So, it's a tie. It's a tie. It's a tie, Daisy. Huwag ka magreklamo. Ha? Shoutout muna sa 1,200 na nanonood ngayon, Daisy. 1,200. Oy, 1,400 na. Sasabihin na naman yan ni Daisy. Yung mga makadave na tao nandito. Oy, teka lang, meron bang makadave dyan? May makadave ba dyan? Magtatanong ulit ako, baka meron eh. May makadave ba dyan? Sagot! Kasi nung nakaraan, kung natatandaan nyo si Daisy, sabi niya, yung mga taong makadave daw nandito sa live ko, nanonood. May makadave ba? May makadave dyan? Okay. Meron ba makadave? Okay, ano mga comment? Wala. Okay, wala. Wala. Okay. Sino yung mga nandito? Sino yung mga nandito? Mga Makatekram at Makaluis at iba pa, di ba? Makatekram, yung pinakang ano natin, Makatekram. Sino yung mga Makatekram dyan? Makatekram naman. Walang biel dito, walang makabiel dito, Daisy, maliwanag maliwanag. Sa mga wakwak dyan. Kasi sinasabi ni Daisy, malinaw na sinungaling si Daisy. Ang nanonood daw sa akin, makabiel. Wala.
Oh, Makatekram. Sino Makatekram? May Makatekram dyan? Makatekram. Okay? Makatekram. Ayun, oh. Oh, Makatekram ang meron. Makatekram. Oh. Diba? Congratulations sa mga katekram natin dyan. Siyempre, may mga makaluwis din dyan. Siyempre, pero ang pinakang ano natin dyan, Makatekram talaga. Okay? Ang ating Makatekram ang bida dito. Okay? Wala nang iba. Siyempre, si Tatay Tekram ang pinakang bida. Okay? Tuloy tayo. Okay. Trigger nila yung puso at damdamin ng mga tao. Andaw? Okay, magaling issues. Nagpo-post sila and then triggering, yung natitrigger nila yung puso at damdamin ng mga tao. Bakit kayo natitrigger? Ang tanong. May kailangan bang ika-trigger? Daisy, nilaglag mo na naman yung mga kasamahan at nanonood sa'yo, mga Dave. Bakit kailangan yung matrigger kung hindi naman, kung wala namang kailangang ika-trigger? 1,355. Ayan. Okay, let's go. Tuloy natin. Okay, magaling po kasi sila ng ganun. Diba? Ayun, yun nga ang tanong ko, Daisy. Bakit kailangan yung matrigger? Meron bang dapat ika-trigger? Yun yung tanong, Daisy. May dapat bang ika-trigger? Alam nyo na, mga katekram. Alam nyo, hindi kayo matitrigger. Kung wala naman dapat ika-trigger. Pero ang tanong, ba't kayo natitrigger? Doon pa lang, Daisy, huling-huli na kayo. Inilaglag mo na ang mga kawakwak mo. Okay, tuloy tayo. Doon po yata sila nagmasteral sa ganung mga bagay-bagay. Syempre, kung kami nagmasteral sa mga ganitong bagay, ikaw naman nagmasteral sa paninira sa Manalastas family, lalo na kay Tatay Tekram. Minaster mo para makuha nyo si Dave. Para malaki-laki naman ang grasya na makuha mo. Diba? Di wow. Tuloy. Wala na pang masasabi kung yun po yung masteral nila. Ano pong magagawa ko, di ba? Diba? Wala ka talaga magagawa. Sila naman po yun. Hindi naman po Okay. tayo. Ang sa akin lang naman is sinasabi lang po natin, okay? Yung pagbabakasyon ni Kuya Viel at ni Ninong Francis sa Boracay, may sponsor po sila. Okay. Eto, sinasabi ni Daisy dito, yung pagbabakasyon daw ni Francis at ni Dave sa Boracay. Okay? Inilaglag din ni Daisy. Inilaglag din. Inilaglag si Papa Francis dito ni Daisy, tsaka si Dave. Kasi sinabi ni Daisy dito na may sponsor pala yung pagbuburakay ni Francis at ni Dave. So, ibig sabihin, kung walang sponsor, hindi kaya ni Francis na dalhin sa Boracay si Dave. Pusang ka lang yan. Poor si Francis. Ang linaw, ha? Ang linaw, guys. Na yung pagbuburakay daw ni Dave at ni Francis ay may sponsor. So, ibig sabihin, malinaw pa sa malinaw, no? Na hindi kayang dalhin ni Francis si Dave sa Boracay kung walang sponsor. Huli! Huli na naman! Nilaglag mo na naman si Francis dito, Daisy. Yan ang sinasabi ko, Daisy. Hindi ka nag-iisip ng sasabihin mo. Mantalang si Tatay Tekram, kayang-kayang dalhin, ni Tatay Tekram kahit saan si Dave. Ano natin, Kasi pa-birthday po nila yon kay Ninong Francis. Okay? Okay, So, pa-birthday ng sponsor. So, eto ang siste. Eto ang siste. Yung mga sponsor na baliw, yung mga sponsor na baliw ni Dave, inisponsoran si Papa Francis para sila ay mag-Boracay. Kasi nga, hindi kaya ni Papa Francis yung gastos sa pagbuburakay. Hindi kaya ni Papa Francis na dalhin si Dave sa Boracay sa sarili niyang pera. Kaya, umasa sa sponsor. Eto namang mga sponsor na baliw. Inisponsoran si Papa Francis. Sponsoran si Papa Francis. Ito ang sistem. Pakinggan nyo ito maigi. Habang yung nanay ni Dave namamalimos sa kalaban nila, nangihingi ng 200, 100, 500, 1K, yung sponsor ni Dave, mas inuna pang bigyan
Si Papa Francis? Bakit ganon mga sponsor ni Dave? Ganon kayo kabaliw? Mas inuna nyo pang gastusan si Papa Francis kesa dun sa sariling dugo ni Dave? Dun sa kanyang ina? Na nangangailangan at halos namamalimos na online? Mas pinili pa suportahan o bigyan yung Papa Francis na di naman kaano-ano ni Dave kesa dun sa nanay niya na kadugo mismo ni Dave. Ganyan ka bobo, ganyan ka tanga, ganyan kabaliw yung mga sponsor. Puki ng ina nyo mga sponsor kayo, mga tanga, mga bobo, mga baliw. Tapos ngayon sasabihin ni Daisy, hindi naman namin sinabi na yung mga extended people na nasa paligid ni Dave, tutulungan namin. Si Dave lang kami, kay Dave lang kami. Bakit si Papa Francis? Ha? Bakit si Papa Francis binigyan ng sponsor? Big question yan. Kala ko ba si Dave lang ang bibigyan? Kala ko ba si Dave lang yung tutulungan? Sinabi mo nga pala kanina na si Dave na ang bahala doon? Sinabi nga pala ni Ursula kanina na si Dave na ang bahala kung sino yung gusto niyang abutan ng pagmamahal. At ang inabutan ni Dave ng pagmamahal, dahil birthday, si Papa Francis niya. Nako. Alam na di. Diba? Sinabi ni Daisy yan. Sa mga nakikinig dyan, sinabi ni Daisy, si Dave na lang ang bahala kung sino yung abutan niya ng pagmamahal. Basta si Dave yung sinusuportahan nila. Ngayon, si Dave, ang inabutan niya ng pagmamahal dahil birthday ng kanyang Papa Francis, si Papa Francis ang inabutan ng pagmamahal habang yung nanay niya naglilimos online. Wow naman, Dave. Napakabuti mo namang anak. Apakabuti mong anak, Dave! Apaka mo, puki ng ina mo ka, Dave! Apaka mo talaga. Ano na, Daisy? Imbis na makatulong kay Dave, mas lalo mo pang sinisiraan, nilalaglag, at damay pa si Papa Francis. Hindi lang si Papa Francis, pati yung mga sponsor niyong mga bugok. Kung matalino yung mga sponsor ni Dave, kesa yung Papa Francis ni Dave, kaysa yung Papa Francis ang bigyan niya o bigyan nila ng maambunan, bakit hindi yung nanay ang bigyan nila at maambunan? Bakit? Yan ang sinasabi ko, na itong grupo na to, ni Daisy, ni Francis, ni Vienna, ambon ng sponsor ang habol ng mga yan. At ito yung katibayan ko. Ito yung katibayan ko. May patunay na naman ako, Daisy. Bakit? Kasi imbes na sabihin ni Papa Francis na, mga sponsor na Dave, okay lang po ako. Kaya ko na pong gastusan yung birthday ko. Yung ibibigay nyo pong pa-birthday sa akin, kay Nanay Apple nyo na lang po ibigay. Kaso hindi ganun ang nangyari. Siyempre, si Papa Francis ayaw niya na mahatian siya ni Apple. Gusto niya siya yung maambunan, kaya nga nila kinuha si Dave. Nako, booking na naman ang mga gago. Kaya nila winakwak yan kasi nga yun ang habol nila. Yung mga namakadib dyan, nakikinig ba kayo? Susuportahan nyo pa ba ang mga taong to? Si Daisy? Si Papa Francis? Si Vienna? Si BJ? Habol lang naman yan. Ambon galing sa sponsor. At mangunti-ngunti na lang, paubos ng sponsor ni Dave. Di ba? Tama ako o tama ako?